Meron na ho bang mga nagkusang Pilipino na magpapatulong sa inyo para po sa kanila pong pagbalik sa Pilipinas at iwasan po na lang yung deportation? Merong kulang-kulang na mga isa o dalawa na nagtatanong lang kung ano bang gagawin namin kung ganito. So ang aming payo sa kanila, hintayin lang natin kung ano exactly ang policy, pero kung wala tayong legal path na sinasabi nila, yun ang advice ko sa kanila talaga dahil mahirap talaga pag ma-deport. Pero ang pinakamahirap sa lahat pag ma-detain, yun ang kinakatakutan ko para sa ating mga kababayan. Because once they bring you in, they will detain you first and do the processing. So that is where the problem really starts. Pero in the meantime, iniintay namin yung complete immigration policy at saka kung sino yung mga talagang mauunahin nila. Ang naririnig namin na uunahin yung may mga criminal cases at saka yung a threat to the national security of the United States. Okay, so sa ngayon ho ba, Ambassador Babe, meron na ho ba kayong more or less a figure o ang datos kung gaano talaga karami ang mga undocumented Filipinos in the States? Well, we don't have the exact figure dahil nakakalat yan all over the United States. Anywhere between from Guam all the way to the East Coast at saka even meron rin sa Alaska. So ang figure na naririnig namin now, that we have actually, that the last count that we had was about 350,000. It can go upwards to about 370,000. Pero as I said, they're undocumented. Some of them are, yun ang tinatawag natin TNT. So hindi natin alam kung ano talaga yung status nila, kung sino sila at saka kung saan sila nag-stay ngayon. Opo, when you say undocumented at wala itong mga passport, Ambassador, at kung sakasakali nga po na sila ay mag-self sila ay magkukusa pong umalis ng Amerika, kinakailangan mauobligang makipag-ugnayan sa embahada to get a travel document. Yes, that would probably be the best way. The minute they've made that decision, it's best that they have a travel document at saka kailangan i-record na umalis sila ng US. At least that will give them a chance to apply at some point in the future. Kaya ang warning ko talaga lagi is pag ma-deport ka, 99% hindi ka na makakabalik sa Amerika dahil nandun na sa sistema nila dito. At saka they now share information. All the agencies here share information.